Linggo mula nang ilunsad ng portal na sumbong sa pangulo.ph, umabot na sa mahigit 2,000 ang pumasok na reklamo tungkol sa mga ginawang flood control projects sa iba't ibang lugar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy niyang pinag-aaralan ang mga sumbong na ito hanggang sa matukoy ang mga dapat managot sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Parang pagod na si President, no? Kaya pa ba, sir? Niyang pagbisita sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan, sinabi niya na posibleng marami pang ibang proyekto na katulad nito na isang ghost project. Unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan ba natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba at nakakalungkot pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, gaya ng sinabi ng Pangulo, hindi makakawala sa investigasyon ang mga mambabatas na posibleng kasabwat ng mga kontraktor sa paghakot ng mga kontrata mula sa gobyerno. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na walang natanggap na flood control master plan si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan mula sa Duterte administration. Ang naturang master plan ay galing pa umano kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nakadisenyo ang naturang blueprint bilang bahagi ng integrated water management approach na ang intensyon ay hindi lamang para solusyonan ang mga pagbaha, kundi para makapag-imbak ng tubig na magagamit sa irigasyon at maiproseso upang magamit rin sa mga tahanan. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar. Ang turnover dun sa baha, no? Nadamay na naman si Digong dito eh. Parang sinasabi nila na walang na-receive na turnover. Kaya nagka-loko-loko yung flood control. 3 years na silang nakaupo eh, di ba? Secretary Bonoan. Wala pang pahayag si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary ng Duterte administration kaugnay sa usaping ito. Ngunit sinabi ng senador kahapon sa pagdinig na batay sa kanyang karanasan bilang dating kalihim ng DPWH, ang pautay-utay na pagsasaayo sa mga flood control projects ay kadalasang nagpapalala pa ng pagbaha sa ibang lugar. Iginiit din niya ang agarang pagpapatupad ng mga umiiral ng master plan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang amin sa kaugnay sa Ghost Infrastructure Project sa gobyerno. Tinukoy ng senador ang ilan sa mga proyekto at ang mga taong nasa likod nito. Ang Puro tungkol sa flood control, guys, ang balita. The report, hatid ni Hannah T. Live mula po dyan sa Senado. Hannah, ano pa ba ang sinabi ni Senator Ping Lacson? May isa ng kongresistang pinangalanan na may kaugnay sa issue ng flood control projects. Sa isang bombshell privilege speech kani-kanina lang na pinangalanang Flooded Gates of Corruption, ibinunyag ni Budget Hawk at Senador Ping Lacson na may flood control projects sa Oriental Mindoro na may lantarang congressional banners umano na nakalagay. Doon nakasaad ang agila o aksyon gobyerno at
inisyatibo sa larangang lehislatura na base sa presentasyon ni Lacson, proyekto ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Kita mismo sa social media ng kongresista na ang mga proyekto ito sa Nauhan at Baco ay funded by his office. Giba agad, ano? Na natuklasan naming mula sa program funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambansang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Ang halaga, hindi barya. Ang proyekto sa Barangay Burbuli, Baco ay 95 million pesos, habang ang sa Barangay San Jose, Nauhan ay umabot ng 231 million pesos. Pareho raw itong galing sa unprogrammed funds na hindi raw basta-basta na-access. Sa kabuuan, ang Nauhan ay nakatanggap ng halos 19 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 para sa flood control projects. Pero marami sa mga ito agad din gumuho matapos ang unang habagat. Una nang nilantad ng Bilyonaryo News Channel ang di umano'y naglalakihang insertions sa 2025 national budget kung saan isa sa pinakamalaking allocation ay napunta sa infrastructure at flood control projects. Mula sa Agila, inexpose pa ni Lacson ang ghost projects na hindi lang isa o dalawa kundi 30 na nasa probinsya ng Bulacan. Guni-guni. Tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan Or ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto. Una nang inami ng DPWH kahapon na meron ngang existing ghost projects sa probinsya. Binunyag ni Lacson ang pangalan ng mga kontratista na umano'y sangkot sa ghost projects. Ang Darcy and Anna Builders na may kontratang tig 77.1 million pesos sa Hagonoy at Malolos. Pero wala namang makita ang mga residente. Hello Darcy pa ang senador. Isa pang huli ay ang Wawaw Builders na siyang binunyag din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pasimuno ng ghost project sa Bulacan. Nagkaroon daw ng pare-parehong tig 77 million pesos na proyekto ang kumpanya. Ang nakita raw ng kanyang team sa isang site sa halip na riverbank protection, perimeter fence lang ng subdivision. Thank you. So, Hannah, confirmed na may modus talaga dito. Kanina, inisa-isa ni Senator Ping Lacson, magkano daw ulit yung nakukuha ng isang proponent? Kasi merong nakukuha ang proponent, Hannah, at meron pa yung sinasabing pass-through. Hindi ko alam kung paano nila ini-evaluate yung mga contractor, ano? Doon sa pre-qualification, ano? Sa pangalan pa lang, mukhang hindi na gagawa ng maganda, eh, no? Wawaw Construction. Wow. Tama ka dyan, no? At base doon sa privilege speech kanina Wawaw ni Construction. Lacson, malinaw na merong modus. Sa halimbawa niya kanina ay 100 million peso flood control project. Kapag binawas na raw yung legal deductions, yun yung VAT, tax, bonds, insurance at iba pa, dapat merong 82 million pesos na matitira doon sa actual project. Pero dahil nga merong pie sharing, kung i-describe ni Lacson o hatian doon sa kickbacks, merong mapupuntang 20 to 25% doon sa isang politikong funder at 8
8 to 10% sa DPWH official at meron pang dagdag na 2 to 3% para dun sa District Engineering Office ng isang probinsya at yung smallest portion ay nabanggit niya pa actually na merong 0.5 to 1% sa COA at meron pang tinatawag na itong ang nabanggit mo na passing through fee na 5 to 6%. So ang sabi niya, maswerte na lang daw kung aabot ng 40% ng total budget ang talagang mapupunta doon sa actual na flood control project. Pinky. Yun din sana, Hana, yung gusto kong mabigyan ng clarity, no? Dahil nanood ako kanina nung kanyang privilege speech at nakasulat dito, 5 to 6% yung tinatawag na passing through. Ibig sabihin, royalty o lagay na ibinibigay sa politikong may kontrata sa o kontrol sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Yan po ang sinabi ni Senator Ping. And then after that, doon sa passing through na 5 to 6%, merong 20 to 25% na funder. So anong ibig sabihin nun, Hana, kung siguro ma-explain mo lang, ibig sabihin may 5 to 6 si politiko, tapos kung si politiko is the same one, meron pa siyang 20 to 25%? Pinky, yan din yung isa sa mga nabahagi kahapon ni Senator Raffy Tulfo na posibleng mas mataas pa doon sa 20 to 25% yung makukuha ng isang proponent o political funder dahil meron pang required na bayaran itong contractor doon sa kanya dahil nga siya itong funder. So most likely tama ka no na plus pa itong 5 to 6% na passing through fee. Pinky. On top of the 20 to 25% kay funder, nakakahiya naman, kulang pa pala yun. Okay, Hana, ano ang balak ng Senado tungkol sa mga ibinunyag ni Senator Ping? Kasi napanood ko nga kanina, ang daming nag-congratulate sa kanya. Kaya lang sinabi nga ni Senate Minority Leader Tito Soto na may sakit, he wasn't feeling well, and in spite of that, ay talagang itinuloy niya yung kanyang privilege speech. So any interpolation, as of what I remember, will have to be done next week, Tuesday ba? Yes, Pinky, tama ka dyan. At ayon kay Senator Ping Lacson, pinasisilip niya itong mga ebidensya na kanyang pinresenta sa privilege speech kanina mula dun sa mga drone shot na kinuha nung kanyang team hanggang dun sa pangalan nung mga miyembro ng di umano'y what he calls syndicate sa loob ng DPWH, particularly doon sa Bulacan kung saan meron daw notorious na ghost flood control projects at handa raw siyang mag-submit ng information para maging basehan ito sa isang Senate investigation at possibly posibleng mapunta sa prosecution. At gaya nga nung sinabi ni Lacson sa bandang dulo ng kanyang privilege speech, hindi lang daw flood control ang kailangan ng taong bayan kundi greed control. Balik sa'yo, Pinky. Alright, meron ba part 2, Hana? Kasi tinanong din yan ata ni Senator Pia Cayetano ata kung magkakaroon daw ng part 2 si Senator Ping. Yes, Pinky, yan yung aabangan natin next week, no? Lalo na magkakaroon ng interpellations sa plenary next week. Though, we've yet to confirm if meron pang mga i-expose itong si Senator Ping Lacson. Balik sa'yo, Pinky. At alamin natin. Yung tungkol sa parinig ni Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, kay well, hindi niya sinabi kung sino dahil blind item nga. Basta no? isang mayor. Pero may nag-react Nag-react na. At kasama si Marymount sa nag-ambush interview kay Mayor Benji Magalong na nandoon para suportahan kanina si Senator Ping Lacson. Go ahead, Marymount. Tama yan. Actually, ako lang so far yung nakapuslit dito sa hallway nung palabas na itong si Baguio Mayor Benji Magalong at medyo nagmamadali na nga siyang umalis. Pero nung tinanong natin siya, at ano muna yung masasabi niya doon kaya sa tila patotsyada nga ni Congressman Richard Gomez, ang sabi niya, kinalulungkot niya raw yun dahil kaibigan niya raw ito
At malinaw naman daw sa mga interview niya na kesyo, meron naman daw matitinong tao mula sa Kamara. Tinanong din natin itong si Mayor Magalong. Magalong, tanong ko, Mayor, tingin niyo po ba sino kaya ang pinatutungkulan nitong post ni Congressman Gomez? Ang sabi niya, tingin niya raw siya yun. Pero na-realize niya rin daw na parang hindi na sapat, hindi na para makipag-argumento pa raw. So he's leaving it at that, pero sadyang kinalulungkot niya itong naging post nga ni Congressman Gomez online. Okay. Pero Mary Mon, gusto kong marinig yung interview mo kay Mayor Magalong kanina eh. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Pero hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Unang-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. Sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Ayun guys, yung reaction ni Mayor Magalong doon sa patutsada or statement ni Cong Gomez. Kasi nag-release siya ng statement na parang sinasabi niya na masyadong ginagamit ni Mayor Magalong yung flood control para magpa-impress ba, no? So, yun yung kanyang reply, no? So, dito guys, nangyayari dito sa mga flood control na to, dapat ang unang may liability rito is government eh. Kasi yung contractor, di naman yan kikilos ng gagawa ng anomalya kung walang basbas ng proponent, which is the government. So dapat akin na ni PBBM yung sa DPWH tsaka yung sa mga involved na congressman, dapat maimbestigahan yon, and then kung mapatunayan, kulong. Okay guys, ito lang yung natin, yung ating content ngayon, please like and subscribe. Okay guys, bye-bye. This is Kuya Linux. Ingat and God bless.